may grounds naman na questionin, yes. At saka dapat in-expect natin ito. In fact, weeks ago, kung kayo po ay madalas na tumatambay dito sa sa Luminous, matagal na po naming sinasabi na mayroon at mayroong magki-question yan sa Korte Suprema o kaya mismo doon sa trial court ng Senado, yung sufficiency in form and substance ng articles of impeachment. Okay, sabi ni Jesus, nako, nagkakamali ka talaga dyan. Na, hindi ba initiated lahat ng first, second, third, and fourth articles of impeachment? Oo, pero ang pangalawang pinaka-importante na salita, hindi yung initiated, pero impeachment proceedings. Yan po ang may desisyon ng Korte Suprema na. Sinabi ng Korte Suprema, ang pag-uumpisa ng impeachment ay kapag mayroon ng process. Ang binabawal ay more than one proceedings. Okay? No impeachment proceeding shall be initiated more than once. It isn't initiated more than once. It is the proceedings. So it doesn't matter if there are 10 million complaints as long as there's only one process, one proceeding. Dahil pag kunwari sabay-sabay dumating or within a few hours or even within a few days, dumating yan, kung pwede yan i-consolidate doon sa sa kay SecGen at i-forward sabay-sabay kay House Speaker. Dun sa rules ng House nakalagay, they will be forwarded immediately to the Speaker of the House. At dun sila may konting tulog. I hope we will all unite to show our force, and by the time INC members can show their force again opposing the impeachment in favor of VP Sara. We don't want VP to be convicted or out of power for something she didn't commit. This is too much. Yes, I agree. I agree that an indignation rally would be convincing. Pero the other thing would be to not vote for administration candidates in the coming election. Any of the administration candidates. That way, pag nanalo, alam natin may milagrong nangyari. Our topic for today will be that the Senate is preparing for impeachment. Naghahanda na po ang ating Senado para sa darating na sa trial ni Vice President Inday Sara. Hanggang ngayon po may umaaway pa rin sa akin, sinasabi paano nagkaroon ng paano siya na-impeach nang hindi siya natanggal. So ulitin ko po para lang magka-level off tayo ng mga termino na gagamitin. Impeachment actually happens in the House, in Congress, dahil buong-buo natin in-adopt ang mga rules o procedure na ginagawa sa Estados Unidos. Bunga po ito ng 1935 Constitution na marami tayong in-adopt from the United States at hindi po natin binago masyado. Binabago natin yan na naaangkop sa ating experience kapag napagdaanan na. So in this case, ilan pa lang naman ang impeachment na pagdadaanan. So every time may nangyayaring ganon, may karapatan or may ginagawa ng Kamara, particular na ang Senado, na ayusin o asikasuhin ang mga rules na ito nang sa gayon mas naaangkop sa haharapin na paglilitis. So yun po yung isang ginawa, nagpadala ng notice si Senator or Senate President Chis Escudero sa iba't ibang mga senador at nag-propose siya ng kalendaryo para sa darating na impeachment. As always, mag-uumpisa ang pagtatalakay ng impeachment sa June 2 pag nag-convene ulit ang Senado matapos ang kanilang recess. So tinalakay din sa notice ni Senator Chis, ni Senate President Chis, ang reason kung bakit ganun po, hindi komobat nakalagay na forthwith, ay ibig sabihin ay immediately. Sinusundan nila ang puna ni Senator Miriam Santiago sa dating paglilitis sa impeachment na ang ibig sabihin ng forthwith ay nasa sariling konteksto yon. Kung halimbawa, during the corona impeachment, maaaring mas mabilis dahil nag-umpisa po ay naka-recess pa ang mga senador kung kaya't kaya ng buong araw. Bago talakayin ang impeachment, kailangan is-establish yung mga rules at ma-set up yung administrative proceedings. Dahil pinapaset up natin so yun ang sinasabi ni Senator Escudero na hinanda na ng Senado ang administrative needs para dun sa pag-conduct ng paglilitis. Halimbawa, yung mga kwalto na kakailanganin ng mga counsels, both prosecution at saka defense, pati yung pagtatalaga kung sino yung magiging clerk of court. Ano ba yung clerk of court? Katulad ng sa regional, sa mga trial courts, ang clerk of court po, siya po ang nag-a-assist doon sa mga mahistrado. Sila yung nagpapadala ng notices. Sila po ang nagtatalaga, naglilista kung sino yung mga witnesses and so on. Sila din po ang responsable sa pagsusulat ng mga desisyon. Halimbawa, may mga desisyon tungkol sa mga motion. Ang Senate President, ang clerk of court po, ang responsable para doon. Siya din po ang nag-oversee doon sa transcript of stenographic notes during the conduct of the trial.
So, pero habang pinaghahandaan ito, mayroon din pong mga issue tungkol sa dalawang petisyon na nakahain sa Korte Suprema sa pagpapatigil ng impeachment trial. Okay? Pagtitigil ng trial. Isa doon ay si Vice President Inday Sara mismo ang naghain ng petition for prohibition and certiorari with prayer for temporary restraining order. Mayroon din pong hinain ang ilang mga abogado na taga Davao led by Attorney Israelito Torreon and Martin Delgra, at sila po ay naghihingi din ng prohibition, certiorari, and temporary restraining order para gawing permanente ang TRO eventually. Okay? Sabi ni Sovereign, bakit kung kailan may impeachment noon paggagawin ng rules? Hindi po. Hindi, may mga rules na po at nakapublish na ito. Gayon pa man, kailangan din na i-revisa yung mga rules na yon kung naaayon, let's say, sa kalendaryo. Halimbawa, itong ang kalendaryo ng Senado ay, well, kakaiba dahil towards the end of the 19th Congress na po itinalaga o nag-umpisa ang impeachment na ito, ang trial na ito. Kung kaya't, baka may kailangan idagdag o kailangan i-clarify. Gayon pa man, kahit hindi nila baguhin ang mga rules, may mga rules na po na in-establish March 2023, pinablish along with the other Senate rules, in-adopt yung earlier rules ng Senado in 2015 nung kinonduct yung last impeachment trial, kung di po ako nagkakamali. 2013 yata yung kay Justice Corona, kung di po ako nagkakamali. So ngayon, bakit po, ano po yung purpose ninyo? Sabi ni Jesus Bituin, 1987 Constitution states that the House of Representatives shall have exclusive power to initiate all cases of impeachment. Bakit? Issue ba ang initiation ng impeachment? Wala naman po yatang tinatanong tungkol doon. Mamaya tatalakayin natin ang mga issues na nandun na sa petition ng mga abogadong taga Davao. Natalakay na natin last week yung impeachment petition, yung petition for prohibition and certiorari na hinihain mismo ni Vice Presidente Inday. Okay. So, puntahan na po natin yung issues doon sa petition na inihain ng mga abogado na taga Davao. Tatlo po ang grounds nila para patigil yung impeachment. At humihingi po sila ng relief o sa Korte Suprema ng order na ipatigil yan. Ang komento lang naman ni Senate President Chis Escudero, number 1, Solgen po ang mag-aabogado para sa Senado. And number 2, hindi naman malinaw in the petition na inihain ni Vice President Inday kung anong aksyon ang hinihingi sa Senado. Pinawawalang bisa. Ang hinihingi ni VP Inday ay mapawalang bisa yung articles of impeachment gawa nga ng may kakulangan ito sa procedure doon sa House. Matagal na po natin tinalakay yung mga ganitong probabilities. Ang sabi natin, dahil hindi dumaan sa Committee on Justice, nasa rules naman ng House. Tama naman yun, yung pag 1/3 ang bumoto or 1/3 ang nag-endorse or 1/3 ang nag-file or more ng reklamo para sa impeachment, yung reklamo na yun ay gagawing articles of impeachment at maaari nang i-certify na ipadala doon sa Senado. In this case, mayroon nga po silang 1/3 at dahil may ganon, hindi na po dumadaan sa Committee on Justice. Unlike in the other cases ng impeachment, kapag may naghain na reklamo, tagalaba, civilian, may nag-endorso, ilan na mga kongresista nag-endorso, pero hindi umaabot ng 1/3 ng mga number of congressmen, dadaan po ito, ikakalendaryo ito, pag finorward ng SecGen sa Speaker, si Speaker has 10 working days, 10 business days, or session days, para i-forward yan at i-calendar sa diskusyon sa plenaryo. Yun ang first reading. Pagkatapos ng diskusyon sa plenaryo, ito ay i-forward sa Committee on Justice para ma-determine ang sufficiency in form and substance. So in the case dito, sa impeachment ni VP Inday, dahil po dumaan siya doon sa third method ng impeachment, hindi na po nakilatis ng Committee on Justice ang sufficiency in form and substance. Pati form, kikilatisin dapat nila kung nararapat ito. Halimbawa, whether or not mayroon itong subscription. Ibig sabihin, isinumpaan ng mga nagre-reklamo ang katotohanan ng mga nilagay nila sa kanilang complaint affidavit. So, dahil walang ganon, sakto, nagkaroon ng pagkakataon si Vice President Inday at si Attorney Torreon na questionin yung sufficiency in form and substance sa harap ng Korte Suprema. Dahil nga hindi dumaan yun dun sa House, dahil nga shortcut. Hindi nila sinasabi necessarily na yung pag-forward ay mali simply because there's 1/3. Mayroong mali dahil may kakulangan na hindi nahuli ng Committee on Justice bago siya umakyat o pumunta doon sa Senado. So ngayon, ulitin ko yung tanong ko kay Jesus Bituin. Ano po ang relevance ng inyong pinopost na
the House of Representatives shall have exclusive power to initiate cases of impeachment. Hindi po yan ang dinadala sa Korte Suprema. Irrelevant yan dito sa pinag-uusapan natin ngayon at sa pinag-usapan ni Senator Chis Escudero kanina sa kanyang press conference. Sabi ni Chris Dan, this is the biggest downside. Pag kinopya mo lang yung consti, only sinulat yung consti in our own language, di sana klaro lahat. Hindi po wika ang problema. Kasi madali po mag-translate, hindi po yan yung problema na kinopya nila. Hindi. Kinopya nila yung proseso. In-adapt natin. Aba, nag-umpisa talaga tayo. Ilan ba ang mga proto-constitutions na ginawa ng mga Amerikano noong tayo ay colony pa lang nila? Oh, so even before the Tidings-McDuffie Act, ay pangatlo na yata sa mga proto-constitutions bago umabot doon sa 1935 Constitution. It isn't the language. Okay? Wala yun. Shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. O yun nga ang tatalakayin natin kasi isa yun sa grounds na final ng mga Davao lawyers. Sabi ni Jimmy Tolentino, so tama po talaga na questionin ito ng maaaring mapaulang bisang impeachment. Well, may grounds naman na questionin, yes. At saka dapat in-expect natin ito. In fact, weeks ago, kung kayo po ay madalas na tumatambay dito sa Luminous, matagal na po naming sinasabi na mayroon at mayroong magki-question yan sa Korte Suprema o kaya mismo doon sa trial court ng Senado, yung sufficiency in form and substance ng articles of impeachment. Okay, sabi ni Jesus, nako, kakamali ka talaga dyan. Na, hindi ba initiated lahat ng first, second, third, and fourth articles of impeachment? Oo, pero ang pangalawang pinaka-importante na salita, hindi yung initiated, pero impeachment proceedings. Yan po ang may desisyon ng Korte Suprema na. Sinabi ng Korte Suprema, ang pag-uumpisa ng impeachment ay kapag mayroon ng process. Ang binabawal ay more than one proceedings. Okay? No impeachment proceeding shall be initiated more than once. It isn't initiated more than once. It is the proceedings. So it doesn't matter if there are 10 million complaints as long as there's only one process, one proceeding. Dahil pag kunwari sabay-sabay dumating or within a few hours or even within a few days, dumating yan, kung pwede yan i-consolidate doon sa kay SecGen at i-forward sabay-sabay kay House Speaker. Dun sa rules ng House nakalagay, they will be forwarded immediately to the Speaker of the House. At dun sila may konting tulog. Tingin ko ha. This is an opinion because we don't know yet what the decisions are. Sabi ni Pichu, I used to support the impeachment of Corona back then. I did not realize how media and money played a big role in it. Now I know better. This impeachment is such an insult to those who voted for the VP. Yeah. True. Hi, Kuya Cesar. Sabi ni YGen, may bumagsak daw na bridge project ni BBM. Hindi pa nagagamit, bumagsak na. Anong bridge po yun? Pakidetalye naman, hanapin natin. Hi kay Sober Rain at kay Kapitan daw. Okay, next. Sabi ni Anthony Victorino, yung natapos yung fourth impeachment complaint ng ilang oras lang iyan. Oo, issue din yan. At nagbotohan, maaari po ba itong i-consider na technically irregular? Discuss muna natin kung ano yung grounds ni na Attorney Torion. Okay, first. Okay, malicious non-action on the first three impeachment complaints. Tama yon. Kasi ang nakalagay doon sa rules nga, immediately forward to the House Speaker. Ngayon, yung term na immediately, yan po ay maaaring i-define ng House. Kasi sila yung gumawa ng rules. Pero, hindi po pwedeng lumabas masyado doon sa meaning ng word. Kasi sana, hindi na nilagay yung word na immediately. If they meant na 3 or 4 months later, pwede pa rin i-forward sa House Speaker. Doon po natenga yung first 3 complaints. So, ang sinasabi ng mga abogado dito sa Davao is that nung hinawakan ni SecGen yung 3 impeachment complaints at inupuan nila. At inamin naman niya, inupuan talaga niya. Hindi siya nag-forward nito dahil na dami daw nakiusap na ilang mga kongresista na hindi nila, wag muna niyang aksyonan yung 3. Kasi the moment i-forward niya kay House Speaker, nag-umpisa na yung proceedings. And therefore, papasok na yung constitutional ban. So, yun yung reason kung bakit inupuan. At yun po ay ang unang ground na sinasabi ni na Attorney Torion na ground para masabi na yung articles of impeachment ay hindi po, wala pong bisa. Okay. How about po yung initiated na, medyo naghihinga lang po ako ng konti yung initiated na dapat dumaan sa Committee on Justice. Pero yung fourth po,
di naman din po dumaan sa Committee on Justice. Kasi nga, 1/3. Okay, tatlo yung paraan ng pag-i-initiate ng na pag-uumpisa ng impeachment. Number 1, may tagalabas. O, ordinaryong mamamayan, gumawa ng affidavit, complaint, may nag-endorso na kongresista. 1 more, ganyan. Basta hindi umabot ng 1/3, yan, ifo-forward dapat yan, i-section to the speaker, 10 days, 10 working days, or 10 session days, ika-calendar, tapos if from the plenary, ifo-forward yan sa Committee on Justice. Ganon din po, sa second type, kongresista naman ang nag-umpisa. Basta kahit ilan sila, between 1 to less than 1/3. So, ano mangyayari dyan? Ifo-forward pa rin kay speaker, 10 session days, magpa-plenaryo, tapos Committee on Justice. Dun sa third, paano? Dun sa pangatlo, kapag ang nag-initiate nito ay at least 1/3 of the House and more, or merong private complaint, pero endorsed by at least 1/3 of the House and more, hindi na po yun kailangan dumaan kay speaker or anything like that. Yung reklamo ay automatically magiging articles of impeachment at maaaring i-forward to the Senate. Okay? So, hindi talaga dadaan sa Committee on Justice. Dun sa mga 1/3, basta 1/3 or more, whether kongresista po yung nag-endorso o kongresista mismo ang nag-file, walang Committee on Justice yon. Okay? Sabi ni Wilson, posible po ba magkaroon ng constitutional crisis kung matuloy ang Senado sa impeachment, then maglabas ng TRO o injunction ang Supreme Court since co-equal branches sila ng government? Okay, check natin yan. Actually, dapat mamaya ko pa itatalakay yan, ha. Ano yung working definition natin ng constitutional crisis? Pag nagtanong kayo, explain nyo sa akin, ano yung definition nyo ng constitutional crisis? Diba? In political science, a constitutional crisis is a problem or conflict in the function of a government that the political constitution or other fundamental governing law is perceived to be unable to resolve. Crisis yan. What does it mean 10 session days? Ang session po, Monday to Thursday lang. So, mga 3 weeks yan, more or less. So, 4 session days lang per week. So, that means, sa atin, in reality, that's about 3 weeks, 21 days, more or less. Next. Sabi ni Just AJ, pero di sinunod ni Enrile. Paano niyang hindi sinunod? Hindi ko maalala eh. It's a serious question. Ask ko lang po, bakit po may ebidensya naman po ng pangungurakot administrasyon, bakit hindi? Sino nag-file? May nag-file ba? So, ano po yung when to consider that an impeachment complaint is initiated? Hindi po complaint ang ini-initiate, proceeding po. An impeachment proceeding, hindi po complaint ang nag-i-initiate. Okay? Kaya diniscuss namin ito before you came in. Ang sabi natin, kung babasahin ninyo yung saligang batas, anong nakalagay doon? No impeachment proceedings shall be initiated. Ulitin ko ha, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Next. Good evening kay Stephen Esoy. What do you mean, sino po ba dapat mag-file? Yung tao na may personal knowledge. Teka, nakaka-distract eh. Pwedeng later na yung mga questions pag hindi related sa impeachment. Dahil yun po ang pinag-uusapan natin ngayon. Huwag nyo naman po i-hijack yung discussion pa, ha? Kim Raga says, may reklamo na dito sa Region 8 about PCSO. Okay, pwedeng mamaya natin talakayin to. Impeachment muna, tapusin muna natin ito. Ito, so next, mamaya para mamaya na yung mga katanungan. Number 2, sabi dun sa second cause of action ni na Attorney Torion, sabi nila may defect in the verification process of which the House members signed without reading. Kasi mayroong ebidensya or may mga interviews kasi ng ilang mga kongresista na papunta sila sa House, mayroon daw caucus. So, hindi nila alam kung ano yung purpose ng caucus, hindi nila alam kung bakit sila tinatawag, basta at the end of that caucus, meron ng articles of impeachment.
So ibig sabihin, ang sinasabi ni na Attorney Torion is that basta pumirma sila, may signature sheet sila doon, pero hindi nila binasa yung articles of impeachment. In other words, yung pagpirma nila ay for considerations other than whether or not there is probable cause. Kasi kaya po dinidiscuss yan, kaya po siguro, kaya po dapat may meeting or pagpupulong para ma-discuss yung articles of impeachment. Kaya po kailangan may plenaryo ay para mabasa nila at pag-discuss nila at maghanap sila kung mayroong sufficient na probable cause para tumungo ito doon sa trial. Ano yung probable cause? Sa mga criminal cases kasi dito sa Pilipinas, hindi diretso sa judge pumupunta yung kaso. Pupunta muna kayo, pag nag-file kayo ng reklamo sa hukuman, dadaan po yan sa piskalya. At doon sa piskalya, i-determine ng assistant city prosecutor kung may sufficient, may probable cause para tumuloy sa hukuman yung inyong kaso. Ngayon, tinaasa na actually ng DOJ. Ngayon, reasonable certainty of conviction na ang evidentiary requirement para umakyat yung kaso ninyo sa hukuman. Kung hikulang kasi ng ebidensya, sinasayang lang yung oras ng hukuman. So dito sa impeachment, kailangan may probable cause. Yung ebidensya ay iuweigh yan, kikilatisin ng mga kongresista ang ebidensya para ma-determine nila kung dapat iakyat ito sa Senado for trial. Hindi dapat nakakapasa ang mga kasong walang probable cause dahil sinasayang nila ang oras at ng mga senador at ang pera ng taong bayan. So, ang sinasabi ni na Attorney Torion, since pumirma lang sila, dumating sila tapos saka sila sinabihan ng mga ganun, walang ebidensya na may pinag-usapan silang ganun. Ang so far na nadidinig nila ay ang ebidensya lang ay, well, on other matters, hindi tungkol doon sa sa evidentiary requirement para sa probable cause. Okay, number 3. So yung third cause of action ng mga lawyers from Davao ay violation daw ng due process na na-deny kay VP Inday. She was denied the opportunity to and notice to respond in the House. Dahil kailangan po ng determination of probable cause, ang teorya ng mga lawyers dito is that dapat binigyan ng notice at pagkakataon si VP Inday na salagin yung reklamo dun pa lang sa House. So, ayan yung tatlo. Yung tatlo ay malicious non-action on the first 3 impeachment complaints. Ibig sabihin, bakit hindi inaksyonan ni SecGen yung tatlong reklamo, bakit inupuan niya at the request, inamin naman niya at the request of several congressmen. Ito po ay naging infirm tuloy yung pang-apat. Kasi kung inaksyonan niya yung unang tatlo, hindi magkakaroon dun sa pang-apat. Okay. Ay, andit si Panyero Bill Lances. Sabi niya, impeachment talaga. Tingnan natin. Wilson says, can the Congress use the evidence they get during the hearing in aid of legislation para sa impeachment? It does, as long as they obtain evidence in a legal matter, yes, it can be used. Kapag kunwari nag-violate sila ng right to privacy, nag-wiretap sila and all that, then excluded yan. Kung meron silang kinuha in violation of security of abode and so on ni VP Inday, then hindi rin po yun matatanggap. So mag-a-apply po yung exclusionary rules sa ebidensya even dito sa Senate trial. Parang ang konti ng tanong. May interview pa nung isa, sabi niya, akala niya for food yung pirma niya. Oo nga, meron din pong ganon. May mga nagsabi rin na ganon. Basta ini-interview sila nung papunta sila dun sa Senado, hindi nila masabi kung ano yung reason kung bakit daw sila pinatawag. Basta kailangan pumunta sila agad. Next. Hi, kay Vicente. I was watching from Tago, Misere, Davao del Norte. Good evening. Sabi ni Jean, may propaganda na naman ng mga congressman laban kay VP Sara about impeachment. May iba naman nakasagot na kaya sila sa Supreme Court, inuna nila yung video, tsaka diversion pa rin yun sa PhilHealth. Walang diversion, lahat yan kailangan nilang gawin. How much or how well do we know VP Sara's lawyers? Sa impeachment? Let me see. Grabe ka naman magtanong, mga tatay nung dalawa yun. The father of Attorney Man Scarpio, si Lucas Carpio, is a very good lawyer. Sikat yan. Okay? And of course, yung isang sikat na dating prosecutor ng Davao City, pangalan yata niya Rodrigo Duterte, di ko sure tatay ni Inday. And then si Sig Fortune. Ay, ako, if I was going to be asked who I would trust if I was defending my life, yung ganyan, or my political life, and if I could afford it, magaling talaga si Siegfried Fortune.
wala akong reklamo sa kanya. Seriously. I have seen this guy in action. Simpleng-simpleng tanong pero nakikita mo, when he's conducting direct or cross-examination, he is one of the best talaga in the country. So, how much do we know about VP Sara's lawyers? Well, sabi ni Sir June, logically, pag sinabi mong fourth impeachment complaint, ibig sabihin, in-acknowledge mo na ang mga nauna, first, second, and third, in which constitute in violation of the 1-year ban. Okay. Hindi ko sure yan, ha? Yung, hindi. Oh, well, in-acknowledge mo and you admit by archiving them na hindi mo inaksyonan. Kasi yung action yung importante. So dito ang nirereklamo nila is the inaction. Hindi naman sinasabi ni Sec Gen na wala eh. So hindi necessary na in-acknowledge niya. Meron na eh. Aminado naman at in fact, galit na galit yung mga complainants dun sa first 3 impeachment complaints kung bakit daw hindi inuumpisahan, hindi inaaksyonan yung kanilang mga reklamo. Do you think po intentional yung pag-delay ng impeachment? That's a subject of much speculation. I-minimize natin yung speculation. Ganito yung mga tinitignan natin. Of course, we have to take into consideration yung politika dyan. Chis Escudero, of course, has the blessings of Malacanang. Alam natin yan, in order for him to become Senate President. Not so much na sila yung naglagay sa kanya, but they approved it after he had grabbed the seat away from Mig Zubiri, di ba? So next, what works? Okay, ang sinasabi ni Chis, no session, pag-recess, no session. And very specific yung instances na allowed sila makapag-session during a recess at hindi daw pasok ang impeachment doon. And then for everything else, ang sabi niya is that only the president can call for a special session, hindi naman din ginagawa ng presidente. And therefore, while it is recess, hindi siya magpapatawag ng hearing or special session days. Next. Pero we cannot help but think. Kasi pwede rin naman na si Chis ay mag-co-host and then allow the senators to choose. Kung gusto nilang mag-umpisa right away. Kung mag-umpisa kasi right away, may chance pa dahil may mga senador na nakaupo doon who are firmly on the side of VP Inday. So, nabilang na yan. In other words, hindi makukuha yung number of votes para ma-impeach si VP Inday if the whole proceeding is conducted in the 19th Congress. Pero kung 20th Congress ang gagawa ng desisyon, dadaan muna tayo sa eleksyon and determined ang administrasyon na iupo ang mga tao nila by hook or by crook, but mostly by crook, possibly, then yung delay works in favor of the prosecution. So the question is whether or not, di ba, nananadya doon sa delay. Okay. Ang tingin ko dyan is, you can theorize both ways. Ano sa tingin ninyo ang mas matimbang? Walang nilinaw ang saligang batas dyan. Sabi ni baka naman, may tanong po ako, sinasabi po nila Pimentel doon sa forthwith granting do not delay. Ang ibig sabihin ng forthwith, immediately. Kaya lang, nilinaw din po ng saligang batas magpaano naman kung natapat sa Congress. Actually, walang nakalagay na ano. Ang sinasabi ni Chis is, yung meaning ng forthwith, susundan niya yung proposal noon, on the record, si Miriam Santiago had helped the Senate define it under different proceedings before. At ang sabi niya, ang ibig sabihin ng forthwith, hindi mo pwedeng i-ignore yung surrounding circumstances. So in this case, forthwith during a recess means in the next session day. Yun yung sinasabi ni Chis. Sabi, hindi totoong masama loob ng first 3 complainants. Actually, sayang-saya sila na forward sa Senate. Hindi ko sinabi na masaya sila nung na-forward sa Senate. Ang sinabi ko, nung inupuan ni Sec Gen yan, nagagalit sila na hindi inaaksyonan. So, bago kayo magsalungat, tingnan niyo yung sinabi ko. Kailangan precise tayo, di ba? Bakit in-impeach si VP Sara, sabi ni Willie Fredo? Ano yung na NGA? Independent naman yon, katulad sa mga post ni VP Sara is Fashion Filipino Culture, ito ay nag-credit ito ng advertisement and for package money Filipino Culture. Hindi ko po maintindihan yung tanong ninyo, kung maaari po liwanagin natin. Rona says, pwede ba na strategy lang nila, di nila alam pero nagmi-meeting na sila online or na-send na sa kanila yung articles before sila pumirma?
Well, what you're saying is strategy hindi nila alam or baka tinago na nila na alam naman nila magmi-meeting on that day at kung ano yung dahilan. Pwede. According to Kong Defensor, they chose the best impeachment complaint, which is the fourth, meaning it was their last chance to push the impeachment, even if it was as bad as the first three complaints. Okay, sure. Sabi ni Anthony Victorino, sa issue ng corrupt, may substance po ba maging ebidensya yung natalakay sa hearing which nakuha sa mga resource persons from OVP? Which auditing matters are involved and only COA can give a clear answer. Okay. Sabi ni Vince, does the law allow po ba if the newly elected senators be sworn in as impeachment judges agad? Di ba tinalakay na natin yan repeatedly at sinasabi natin there are two theories. Dahil hindi pa ito nangyayari before, any theory will apply, kumbaga equal in proportions. Parang Schrodinger's cat yan. Sa ngayon, it can be both. And then once matuloy na yung isa, ma-eliminate yung isa. So, okay. One theory is that hindi tumatawid. Kasi in the primary purpose of the legislature, pag gumagawa halimbawa ng batas, pag hindi yan natapos yung batas within the 19th Congress, hindi yan tatawid sa 20th Congress at uulitin yan. So ang teorya ng iba is, dapat matapos within the 19th Congress and then tapos na yan. Wala na. Ang sinasabi ni Chis Escudero, hindi legislative work ito and it is not practical na ititigil nila yung impeachment o madidissolve yung impeachment court simply because natapos yung 19th Congress. Ginamit nga niya yung word na tawid eh. Ibig sabihin, pinag-usapan din nila yung ating mga live dito. Or yung media ang nagtanong, siguro sila yung gumamit ng word. Sabi ni Edu Crystal, hindi po impeachment ang solusyon para umusad ang bansa natin, abolish ang Congress kasi malinaw na sila ang salot na nakahadlang para sa kaayusan at pag-usad ng bansa natin, para sa kaunlaran kasi nasasayang at nanakaw sa kanila ang pondo ng bayan. Bitin po yung inyong post. Yan, sabi ni Jocelyn Matsui, yung ibang ang sagot nila, pag hindi sila pumirma, hindi sila mabibigyan ng budget. Totoo naman din po yan. At isa din po yan na magagamit na ebidensya para makilatis ng Korte Suprema kung valid ba o hindi ang articles of impeachment. Sabi ni Music Unleashed, kailan po ba pinaka-last chance ng Senate to start impeachment trial such that they have enough time to finish it before mag-turn over sa 20th Congress? That's going to be hard to predict. You don't know how long these things will take. Hindi mo pa nakikita yung ebidensya, hindi mo alam kung ilan ang witnesses. So kahit yung pagpapredict ng kalendaryo, hindi natin magagawa yon. Hindi natin alam exactly what has been submitted by way of evidence. How many witnesses will they be calling, both for the prosecution and for the defense? Ang pinakamahirap yung sa defense eh. Kasi yung defense, aside from yung attacking the articles of impeachment, yung pagsasalag ng ebidensya by way, yung testimonial evidence, doon ka palang makaka-determine kung sino yung at kung ano ang magiging testimonyang ipipresenta mo. Sabi ni Jumel, assuming trial would proceed, how can we as Filipinos opposing the impeachment or trial of VP Sara help and show our disappointment to the senators doing the trial? Can there be more indignation rally, same as what happened in Cebu? Well, yung indignation rally na nangyari sa Cebu are partly also the stomping rally of the PDP. So, balik 2-in-1 yun. I hope we will all unite to show our force, and by the time INC members can show their force again opposing the impeachment in favor of VP Sara. We don't want VP to be convicted or out of power for something she didn't commit. This is too much. Yes, I agree. I agree that an indignation rally would be convincing. Pero the other thing would be to not vote for administration candidates in the coming election. Any of the administration candidates. That way, pag nanalo, alam natin may milagrong nangyari.